Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas mula 1521 hanggang 1878 ay sinakatuparan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Bagamat nakapokus sa pananakop, gamit din ng mga Espanyol ang mga elementong pagpapasampalataya sa mga katutubo at sa Katolisismo. Kasama sa kanilang pananakop ang mga relihiyosong orden ng Agustinian, Dominican at Franciscan na nagtatag ng mga simbahan, paaralan at misyon sa bansa. Upang mapadali ang pagpapasampalataya sa Katolisismo, isinama ng mga Espanyol ang ilang elemento ng katutubong pananampalataya sa ritual ng Katolisismo. Halimbawa, iniuugnay nila ang mga kinikilalang Diyos at Diyosa ng katutubo sa mga santo ng Katoliko na may katulad na katangian ng kinikilalang Diyos at Diyosa ng mga ito. Ginamit din nila ang puwersang militar upang mapasuko ang sinumang laban sa kanilang kontrol. Binigyang halaga nila ang pakikipag-alyansa sa mga lokal na pinuno tulad ng dato o raha, na sa maraming pagkakataon ay naganap sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan. Ito ay kanilang ginawa upang makontrol ang higit na malawak na bahagi ng bansa. Representative kolonyal ang ginamit na pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ano nga ba ang representative kolonyal? Ito ay isang pamahalaan na ipinatupad sa pamamagitan ng pagtatalaga ng gobernador sa kolonya bilang puno ng administrasyong kolonyal. Ang gobernador ang siyang nangangasiwa sa pagtatalaga ng batas, pagbubuwis at pagdidesisyon sa mga bagay-bagay na nakaapekto sa kolonya. Ang Pilipinas ay tuwirang pinamahalaan ng mga Espanyol simula noong 1565. Gabay ng patakarang asimilasyon, ipinangaral ng mga misyonerong Espanyol ang kanilang relihiyon, sining, kultura, iskultura, pagpipinta, musika at pati na ang pang-araw-araw na gawi at pamumuhay. Sa ganitong paraan, nakuhang mapangibabaw ng mga Espanyol ang kanilang lahi sa bansa. Ang mga Espanyol din ang umuukupa sa matataas at mahalagang posisyon sa simbahan at pamahalaan. Dahil sa malayo naman ng Espanya, ang Pilipinas ay pinamahalaan ng Hari ng Espanya sa pamamagitan ng Viceroy o Gobernador ng Mexico na noon ay kolonya rin ng Espanya. Ang Viceroy ay nanunungkulan sa ngalan ng Hari ng Espanya. Nang makamit naman ng Mexico ang kasarinlan noong 1821, inorganisa ng mga Espanyol ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng Gobernador General na siya ring namuno sa Royal Audiencia. Bukod dito, ang hari ay nagtalaga rin ng konseho na siyang nangasiwa sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang mga sakop na kolonya. Ang Pilipinas ay pinamahalaan sa pamamagitan ng mga batas na likha at mula pa sa Espanya para sa kabutihan lamang ng mga kinatawan nito sa kolonya. Sa ilalim ng pamahalang ito, ang mga Pilipino ay umuukupa lamang ng mababang posisyon sa pamahalaan at walang benepisyong makapag-aral man lamang. Gayon din, ang kanilang kalagayan at kahilingan ay hindi lubusang pinansin. Sinimulan din ng mga Espanyol ang sistemang reduksyon at plaza complex, kung saan ang mga katutubong naninirahan sa maliit at magkahiwa-hiwalay na pamayanan ay sa pilitang inilipat sa mga tirahang malapit sa simbahan, na naging mga bayan o poblasyon. Ito ay kanilang ginawa upang mapadali ang pamamahala sa mga katutubong pinagsama-sama sa pagbuo ng isang poblasyon kung saan dinig ang tunog ng kampana ng simbahan. Ang pagtunog ng kampana ay naging hudyat ng pagtitipon-tipon ng mga Pilipino na kung minsan ay tanda ang isang espesyal na okasyon may kaugnayan sa Katolisismo. Ito ang nagtakda ng matagumpay na pampolitikal, pang-ekonomiya at panrelihiyosong pagkontrol ng Espanya sa Pilipinas. Isa pa sa mga sistemang ipinatupad ng mga Espanyol ay ang sistemang enkomienda. Isa itong sistemang feudal kung saan
Ang isang bahagi ng lupain kasama ang mga naninirahan at yamang likas nito ay ipinagkaloob sa mga Espanyol bilang gantimpala sa kanilang serbisyo sa hari. Ang pangyayaring ito ay nagkaloob ng karapatan sa mga Espanyol na sa pilitang pagtrabahuin ng mga Pilipino ng 12 oras sa isang araw sa loob ng 6 na araw sa isang linggo at patuloy na nangolekta ng tributo o buwis. Sa pamamagitan nito ay naipatupad ang sistemang pulo y serbisyo na kung saan ang kalalakihang Pilipino na may edad 16 hanggang 60 ay pinagtrabaho ng sapilitan sa loob ng 40 araw sa mga proyektong pampamayanan at maaari lamang mailigtas sa sistema sa pamamagitan ng pagbabayad ng FALA. Sa loob ng panahong ito, ang pangkalakalang ugnayan ng Pilipinas ay nakasentro lamang sa Mexico. Ang monopolyo ng tabako ay isa pa ring sistema na ipinatupad ng mga Espanyol na itinatag ni Jose Vasco y Vargas, ang ika-53 Gobernador General ng Espanya sa Pilipinas. Ang monopolyo sa tabako ay nagtagumpay na magpayaman sa mga Espanyol sa kapinsalaan ng mga Pilipino. Inabuso at minaltrato ng mga Espanyol ang mga mamamayang Pilipino sa mga rehiyon na may mga pataniman o plantasyon ng tabako. Ang mga Pilipino ay nakaranas ng kalupitan, pagmamalabis at pang-aabuso mula sa kamay ng mga Espanyol. Mananatili lamang ba silang nakapikit sa mga gawain ito ng mga Espanyol o sila'y lalaban upang makaalpas sa pagmamalupit na ito? Tunghayan sa susunod nating aralin. Ito po ang inyong kahistorya, Teacher Tetay. Maraming salamat at kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe.